iba't ibang grupo naman ng mga Pilipino sa United Kingdom ang nagtipon-tipon sa London para ipahayag ang suporta sa PDP Laban at pamilyang Duterte. Si Rosa Samyon sa detalye. Ginanap sa The Stowe Center, London ang Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally na inorganisa ng KOJC UK noong Abril 6. Nakibahagi ang iba't ibang grupo ng mga kababayang Pilipino dito sa UK, katulad ng PDP Laban UK, Maisog UK, UFG UK, DDS UK, at iba't ibang mga parallel groups na sumusuporta sa pamilyang Duterte at sa senatorial candidates ng PDP Laban. Napuno ang lugar ng mga Pilipinong may layunin na gustong ayusin ang Pilipinas. Nag-umpisa ang okasyon sa isang mataimtim na panimulang panalangin, kasunod ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas at ng bansang Britanya. Matapos nito, isa-isang nagbigay ng kanilang mga talumpati ang mga representante ng iba't ibang grupo at binigyan din ang kahalagahan ng pagboto ng straight PDP Laban senatoriables. Hinikayat din ang mga dumalo na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto upang matulungan ang pagbabalik ng dating Pangulo sa Pilipinas at maprotektahan si VP Sara sa impeachment case na kanyang kinakaharap. Si Mayor ko, sa totoo lang, masama talaga yung tao na yan. Tarantado yan eh, sa mga kriminal. Kahit pa paano, itong ginagawa natin, alam ng Panginoon na our prayer will be answered soon, very soon. Kasi yun talaga, patuloy na natin ang ginagawa natin para naman po, may chance talaga na makabalik si Mayor sa Davao. Maraming salamat po, makuhay! Dapat pinalalalim natin kung sino ibububuto natin, kung sino dapat ang nandun sa ating mga balita, sa gradong balita. Nag-try ako ng test voting. Did anyone try to test voting here? Did you realize na parang namadali tayo? Sinasabi nila, you got 2 minutes left. 2 minutes left. And you have to vote for 12 senators and 1 party list. Magiging organized tayo when we try to vote. Put all the numbers. This is a number game. Alam niyo, kahit 1 milyon Duterte pang gagawin natin, at kahit 10 beses pa tayo bumalik sa dahe, hindi po yan makakatulong sa kalagayan ng ating dating Pangulong Duterte. Yan lamang po ay nagpapakita lang ng ating suporta at pinapakita po natin sa kanila ang ating pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng nagawa niyo sa atin. Kaya po, masasabi ko, bakit hindi? Kasi ang totoong laban po ay sa darating na
eleksyon. Tama po ba? Bakit? Kasi mamimili po tayo. Buong Pilipinas at ang lahat ng mga Pilipino all over the world ay bubuto at pipili ng mga kandidato ilalagay sa Congress at saka sa Senado. Doon po ang totoong laban. I was getting feedback from few people na hindi daw lahat, ganito ganyan, hindi daw perfect, yung lineup ni FPRRD. Ngunit sabihin ko po sa inyo mga Duterte, this is a number game. Mas marami panalo. At ito lang po ang kanyang tanging hiling na kung maaari po ay pagbigyan po natin siya na i-landslide din po natin ang mga ini-endorse niyang kandidato. Tatay is asking us to help rebuild the country, and this is our chance. Okay? So, our beloved man has chosen these people who he knows has all the qualities to rebuild Philippines. Vote for candidates who has got integrity. Yes, may integridad na pagmahal sa kapwa Pilipino, honest, hardworking, integrity. Example, number 53. Pastor Pimuloy is leading in that category, okay? That he's got the quality because he's got the integrity. Si Pastor Apollo Sigibuloy ay hindi lamang po tatakbo bilang politiko. Sabi niya, ako ay isang leader ninyo, isang pastor ng Pilipinas na magbabantay sa lahat ng mamamayan upang magkakaroon ng tunay na pagbabago. Huwag po natin kalimutan ating kampanya sa buong mundo, lahat ng mga Pilipino na bumuboto, mga kaibigan doon sa Pilipinas, sabihin natin, ang tugon ng ating Tatay Digong, PDP straight! Binigyang diin rin ng kailangang ipalaganap ang impormasyon sa mga Pilipinong botante sa UK tungkol sa online voting. Mahalaga ang pre-enrollment sa COMELEC website dahil hindi makakaboto ang mga hindi rehistrado. We have to participate, mga kabayan. So, tayo po lahat na overseas voters, dito po sa UK, sana ganun rin po sa ibang bansa, na ganito po tayo ka, marites lahat, yung marites natin, about the online voting, kasi mahalaga po ito. This is a numbers game. Kailangan natin taasan ang numero ng mga botante ng overseas voters. Kasi ang overseas voters, isa itong syudad sa Pilipinas, isa itong probinsya sa Pilipinas. We are about 1.7 million registered voters. Pahalagahan natin ang pagboto. Kasi makapangyarihan ito, mga kapatid. Hindi rin nagpahuli ang mga supporters sa pagpapakita ng kanilang talento. May mga nag-alay ng mga awit bilang tribute kay FPRRD na nagbigay ng damdamin at pagkakaisa sa mga dumalo. Un mondo di
ipinakita rin muli ang mga pangyayari sa iligal na pag-aresto kay FPRRD at ang pagkakapareho nito sa nangyaring pang-aabuso sa KOJC. Ito'y muling nagbigay ng tapang at paninindigan sa mga taga-UK na gamitin ang kanilang boto para mahalal ang mga pinunong may tunay ng malasakit at adhikain para sa kaunlaran ng Pilipinas. Isa sa mga taga-suporta ang nagpasalamat sa KOJC UK para sa pag-organisa ng natatanging rally na ito. Anya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasama-sama ang iba't ibang grupo sa iisang okasyon na may iisang layunin, ang ayusin ang Pilipinas. I take this opportunity na nagkakaisa tayo dito. Sa totoo lang, I'm so happy. Why? Tanong niyo naman bakit? Dahil sa ginagawa ng KOJC, nagkakaisa tayo. Did you realize that? I know I have been here and I have been with you with all our activities and causes. Magiging DDS UK ka man, nagiging UK DDS ka man, nagiging habang ng mainsog ka man, nagiging PDP ka man, these are the same people that I saw before. These are the same people that wants what is right and what we fight for Duterte. So dapat kaisa tayo. Dapat alam natin ito. That this election right now that we're doing is a numbers game. And I thank KOJC for grouping us and uniting every one of us for this cause. And ito yung totoo ayusin natin ang Pilipinas. Bilang pagtatapos ng campaign rally, nagkaroon rin ng candle lighting kung saan sabay-sabay kumanta ang mga dumalo ng Pilipinas, Duterte pa rin. Matapos ang programa, nagkaroon rin ng munting salo-salo bilang pagpapatibay ng samahan at pagkakaisa ng mga grupong dumalo. Kanila ring ipinaabot na ang susunod na pagtitipon sa UK ay gaganapin sa Abril 27. Para sa Diyos sa Pilipinas nating mahal, ito si Rose Ann Samion, ang inyong Global Citizen Correspondent. SMNI News.